Gagana kaya ang wireless microphone sa iyong audio interface? Maganda kaya ang audio nito? Gusto mo rin bang malaman kung okay ba ang wireless microphone sa iyong audio interface? Tara na, pag-usapan natin yan. Magandang araw! Ngayon pag-usapan natin kung paano ikakabit ang wireless microphone sa audio interface at pag-aralan natin ang mga pro at cons ng ganitong setup. Of course, una siguraduhin natin na nakapower ang wireless microphone natin, wireless microphone receiver at maayos na nakakabit sa ating audio interface. So karamihan ng wireless microphone receiver ay may XLR or 1/4 inch outputs na pwedeng ikabit sa tamang inputs ng audio interface. Ang gamit pala natin na audio interface ngayon ay si Xtuga E22 audio interface. Of course naman, i-adjust ang mga settings. Sunod ayusin natin ang gain o input levels ng iyong audio interface or ng ating audio interface upang tiyakin ang signal mula sa wireless mic ay hindi masyadong malakas or hindi masyadong mahina. Baka kailangan mo ring piliin ang tamang input channel sa iyong audio interface. Kung ito ay may, maraming inputs. Kagaya ng Xtuga E22, meron siyang dalawang inputs at itong input number 2 yung napili ko. Bantayan natin ang audio levels ng ating audio interface upang siguraduhin malinis at malinaw ang signal na matatanggap natin. Makikita natin na meron siyang levels ng audio kapag nagsasalita tayo. So, para mas makita natin, ayan. So, ayan, ito yung kanyang audio wave o waveform habang tayo nagsasalita. So, ayan guys. Ngayon at nasubukan na natin ang ating audio interface connection dito sa ating wireless microphone. Ito yung mga benepisyo na maaari natin makuha. Unang-una is the mobility. Ang wireless microphone ay nagbibigay ng kalayaan sa paggalaw kaya't ito ay mahusay para sa mga performer o presenter na kailangang mag-ikot sa entablado kung nasa entablado ka. Or kung nandito ka sa studio, mas maganda kasi wala kang cable or less cable clutter dahil walang mga cable na kumakalat mula sa microphone patungo sa audio interface. Mas madali mong makukuha ang malinis na setup lalo na sa mga siksik na lugar. Another thing na benepisyo ng wireless to audio interface is yung versatility. Ang mga wireless microphone kasi ay pwedeng gamitin sa iba't ibang setting mula sa live performance hanggang sa video production or ito yung nagbibigay ng kakayahang mag-adjust depende sa paggamit mo. Ngunit of course, ito yung mga hindi ko naintindihan or hindi ko gusto na nangyayari sa ating setup. Unang-una is the interference. So maririnig natin yung mga sound na hindi kaaya-aya, no? So hindi kailangan ng audio mo. As you can see here, ito yung gain niya. Lagay natin sa 1 o'clock. And then dito is naka-full push siya dito. Now, gumagana yung setup natin guys. So, ang mga wireless microphone kasi ay sensitibo sa interference mula sa ibang electronic devices o wireless signals na maaaring magdulot ng pag-drop o pag-degrade ng signal. So, kung naririnig nyo, medyo meron siyang sound na hindi talaga natin matatanggal kahit anong gawin nating noise reduction, wala talaga. Meron talaga siya. Okay, so next natin is battery life. Of course, kailangan natin itong pagtuunang pansin. Depende sa modelo, ang mga wireless microphone ay nangangailangan ng batteries na kailangang bantayan at palitan ng regular upang maiwasan ang interruption. So, siguro sa mga nakikita ko during our experiment, so meron siyang parang anong noise na yon. Siguro dahil yung battery natin is sinibago. So, used na po siya. Kaya siguro nagkakagaroon yung signal niya. Then of course, number 3 is gastos. Mas mahal kasi yung wireless microphone system or kumpara natin sa mga wired na katapat nito. Kaya ito ay mas malaking investment sa simula. So sa buod, ang pagkonekta ng wireless microphone sa audio interface ay nagbibigay ng mas maraming kalayaan at flexibility. Pero may kasamang panganib at interference at mas mataas na gastos, di ba? So maingat na pagpili base sa iyong pangangailangan, kaibigan. At of course, yung budget mo. Maaari mong malaman kung ito ang tamang choice para sa iyo.